I now give the floor to the representative of the International Career Support Association. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Rodrigo Roa Duterte, 80 years old, former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in the prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution and not justice. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. He was extradited without any due process. Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1 year pretrial detention raises profound question about compliance with the Rome Statute's guarantees of human treatment and speedy trial. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this Council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Thank you very much. Thank you. Alright, magre-reaction tayo dito mga kababayan, no, sa isang Japanese human rights advocate na si Shunichi Fujiki, no, na nanawagan po siya dito sa UN na palayain si dating Pangulong Duterte na nasa kulungan ngayon, no, dyan sa ICC sa The Hague, Netherlands mga kababayan. So a Japanese delegate was vocal in his support for the detained ex-president during the 61st session of the United Nations Human Rights Council. Shunichi Fujiki, representative of the International Career Support Association, spoke at the UN HRC denouncing the arrest of the former Philippine president as unlawful. In his speech, he mentioned that the former president's action have been beneficial in enforcing law and order in the country during his administration. Consequently, he accuses the current administration arrest of Duterte as a violation of national sovereignty. Similarly, he describes the ICC's rejection of Duterte's interim release as unlawful amidst ongoing global protests. Duterte was arrested last year, March 11, 2025 for his controversial war on drugs campaign. So yun po mga kababayan, no, si Shunichi Fujiki, ang representative ng International Career Support Association na nakabase po sa Nara, Japan mga kababayan, no. At para po sa aking opinion, no, talagang buti pa itong banyaga mga kababayan, no, isang Japanese national na kinalampag itong UN na para anuhin yung ICC, no, na i-release itong si dating Pangulong Duterte, kasi ilang attempt po sila mga kababayan, nag-file po sila ng petition ng interim release ay hindi po talaga pinagbigyan ng ICC mga kababayan, at marami pong nagsabi dito na talagang tutuluyan talaga nila itong si Pangulong Duterte doon sa The Hague, no, kasi pag wala na daw po itong si dating Pangulong Duterte doon ay parang mawala na po sila ng trabaho, mawala na po ng saysay itong ICC mga kababayan, wala na po silang gagawin, no, parang yun na lang yung kaya nilang ikulong, no, or kayang pakialaman itong mga bansang mahihirap, pero yung mga malaking bansa na talagang involved dito sa mga crimes against humanity, mga genocide, ay hindi naman kaya nilang hulihin, no? Yung kaya lang naman pong pakialaman ng or pakialaman na ng ICC itong mga bansang mahihirap, itong mga third world country kagaya ng Pilipinas mga kababayan. Samantalang yung Russia, yung Israel, yung sila Netanyahu ay hindi naman lang kayang hulihin or dakpin mga kababayan. At lalo na ngayon, itong nangyaring kaguluhan dyan sa Middle East mga kababayan, na kung saan ay ang dami pong namatay dahil dito sa pambobomba mga kababayan. So di ko alam ano pong reaction kaya dito ng ICC, no, kung talagang pinaglaban nila dito yung mga karapatan, yung mga buhay ng mga normal na tao, no, yung mga inosenteng mga tao na nadadamay dito sa mga bombahan na ito, ay dapat kumilos itong ICC, no, ipakulong nila itong mga involved dito ng mga mayayamang bansa, no. At kung talagang nagkasala dito si dating Pangulong Duterte sa kanyang campaign against dito sa mga kriminal at kung ano-ano pa sa peace and order, no, ay kaya naman nilang kasuhan, no, ipakulong nila dito sa Pilipinas kasi gumagana naman ang ating mga korte, no. Yun lang po talaga yung ipinagpapalagay
pinagtataka ko mga kababayan at alam ko at alam nyo rin yung dahilan talaga bakit nila binitbit or pinasakay si dating Pangulong Duterte doon sa private jet at hinatid nila doon sa The Hague, Netherlands, no? At hindi na po nila talaga binigyan ng pagkakataon na makapunta, no, or makapag-petition doon sa mga local court, no? Kasi gumalaw po sila mga kababayan naman. Pumunta po sila doon sa Supreme Court, nag-attempt po sila doon na questionin yung pag-aresto nila kay dating Pangulong Duterte ay hindi na po talaga nila hinintay mga kababayan, hindi po nila dinaan dito sa lokal na korte, no? At maraming mga abogado ang nagsasabi diyan at nagsasalita na talagang labag sa batas yung kanilang ginawa, no? Hindi man lang dumaan dito sa mga korte dito or any court dito sa Pilipinas. Diretso po sa The Hague, Netherlands mga kababayan. At tingnan natin kung maiba na po ang presidente mga kababayan, kung may managot ba doon sa kanilang ginawa, no, sa pagbitbit nila kay dating Pangulong Duterte doon sa The Hague, Netherlands. At tiyak po ako mga kababayan, no, na meron pong managot dyan sa kanilang ginawa, no? At kung lalo na kung si VP Sara yung magiging next president, ay naku, kabahan na po itong mga taong involved dito, no, na nag-bend the law mga kababayan. So mananagot po yung mga taong iyon na hindi po nila sinunod itong batas ng Pilipinas mga kababayan. Dahil naniwala po ako dito na talagang politika ang motibo, no? Dahil kung hindi siguro naging vocal itong si Pangulong Duterte sa pag-criticize ng nangyaring korupsyon dito sa ating bansa at prior to that yung PI na kanilang isinulong mga kababayan, no, na baguhin yung saligang batas, pero natunugan ni Pangulong Duterte na iba ata ang pakay, no? Hindi lang yung economic provision yung kanilang gustong galawin, no? At sabi naman ni Senator Amy Marcos na kung galawin mo yung economic provision ay lahat ay bubuksan mo, no? Kung talakayin yan, kung baguhin yung constitution ay lahat daw po ay madadamay, no? Kailangan buksan yung lahat at yun po yung talagang hindi po sumang-ayon si Senator Amy Marcos, no? At nasa mga balita naman po yan nung pumunta si VP Sara at si Senator Amy doon sa Malacanang yung time na iyon mga kababayan. Pati si VP Sara ay meron pong mga interview dyan, no? Sinabi niya po yan sa mga interview niya, yung portion na yan na pumunta nga po sila doon sa Malacanang nung time na yan mga kababayan. So talagang makikita natin na talagang meron pong effort, no, na papuntahin talaga doon si dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands, no. Plus ito pang mga galit na galit kay Pangulong Duterte, yung mga grupong iyon na iwan ko ano po kayang dahilan nila bakit galit na galit sila dito sa kay Pangulong Duterte. At sana sa totoo lang mga kababayan, no, dito lang po tayo sa tama. Kung talagang nagkasala po si dating Pangulong Duterte ay dito po litisin, no. Dito po nila kasuhan sa ating bansa, no, kasi dito naman po talaga nangyayari yung mga iyon, no. At sinabi naman ni Pangulong Duterte talaga na against talaga siya dito sa mga drug addict, mga drug pusher, mga drug lord. Sabi pa nga niya, I hate drugs mga kababayan, dahil yung concern niya dito ay itong mga inosenteng mga tao na nabibiktima, no, at mabibiktima pa ng mga addict mga kababayan, kasi alam naman po natin kapag addict ka talaga ay kung ano-anong magagawa mo, no, na hindi mo alam. Talagang nakakatakot dahil hindi mo na alam yung sarili mo pag addict ka mga kababayan, no. Depende siguro sa trip nila kung ano man, kaya nakakatakot talaga mga kababayan. Alam naman po natin yan sa mga balita, no, kung ano pong kayang gawin ng mga addict kahit relatives mo yan, anak mo yan, nanay mo yan, kapatid, ay wala pong ganun, no. Pag addict mga kabayan, lahat po ay pwedeng mangyaring or pwedeng gawin ng addict doon sa kanilang mga pamilya. Kaya yun po yung pinakaayaw ni Pangulong Duterte, yung mga durugista, dahil talagang damay ang buong pamilya, at hindi lang po yung buong pamilya, pati buong komunidad, talagang purhisyo, no, yung mga addict. So yun lang man po yung objective ni Pangulong Duterte. Pero dahil sa mga kalaban sa politika ay iba-iba yung kailang mga sinasabi at hindi po nila naiintindihan na yung pinangalagaan at talagang piniprevent ni Pangulong Duterte ay yung mga inosente mga kabayan. Sabi pa nga niya, your concern is human rights, mine is human lives. At maraming mga Pilipino naman ang nagustuhan yung ginawa ni Pangulong Duterte, yung war on drugs, no. Kahit saang sulok ka man po sa Pilipinas magtanong, no, majority po dito ay sang-ayon doon sa kanyang ginawa na talagang sugpuin itong mga ginagawang hindi kagandahan, itong mga durugista, yung mga drug addicts mga kabayan. Dahil yun nga po yung resulta, no. Hindi maganda, no, kung mayroong addict sa isang pamilya ay umpisa na ng kalbaryo hanggang maubos po kayong lahat mga kababayan, magbenta ng kung ano-ano hanggang lahat pag wala nang maibenta ay magnakaw na, mang-hold up na. So yun po yung mga ginagawa ng mga addict, no. At worst pa yung pang-hold up nila ay inaano pa nila dito yung kailang mga hinold up, no, pinagsasaksak at yung iba pa ay nire-rape mga kababayan. So yun po yung talagang iniiwasan ng Duterte administration or ni FPRRD, no, sa aking opinion. Kaya po yung nagawa niya yung campaign na yan mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito mga kababayan sa pagsalita dito
dito sa United Nations, no, ni Shinichi Fujiki ng International Career Support Association na nakabase po diyan sa may Nara, Japan, no, patungkol dito sa pagpapalaya dito kay Pangulong Duterte, no. Interim release na hindi po pinagbigyan ng ICC, no, kasi kahit matanda na ay pwede naman sana nilang i-allow yan na mag-interim release nila mga kabayan, pero hindi po siya pinagbigyan. So ano po masabi dito, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.